Pwede niyo akong tawaging Rocket. Gusto ko lang ibahagi ang kakaibang karanasan namin sa isang cafe sa downhill road ng Tagaytay na may tanawing Taal Lake. Gabi na nang nangyari ito, halos magsasara na ang cafe. Abala na ang staff sa paglilinis, pag-aayos ng mga upuan at paghahanda sa pagsara. Kami naman, tinatapos na lang ang inumin bago umuwi. Bago kami umalis, nagdesisyon muna kaming mag-CR. Habang naghihintay ako sa labas, may narinig akong mga nauna sa akin na nagbubulungan. Ang creepy ng CR dito. Agad akong kinabahan, pero mas nanaig ang curiosity ko. Nang ako na ang pumasok, napansin kong kakaiba ang ayos ng CR. Pagpasok mo, may lababo at urinal agad. Tapos may isa pang pinto papunta sa mas maliit na bahagi na may isa pang toilet at urinal. Wala namang kakaiba sa itsura. Pero pagpasok ko pa lang, may mali na agad sa pakiramdam. Biglang bumigat ang hangin. Hindi agad nakakatakot pero sobrang uncomfortable. Parang may kasama ka, kahit wala namang ibang tao. Habang umiihi ako sa urinal, bigla kong naramdaman na parang may nakatayo sa tabi ko. Wala akong nakikita, pero ramdam ko siya. Parang may kasabay akong gumamit ng espasyo. Hindi na ako nagtagal. Tinapos ko agad at lumabas. Isa-isa namang pumasok ang mga kasama ko. Paglabas nila, halos pare-pareho ang reaksyon. Ang weird nung CR. Parang may kasama ako sa loob. Pati yung mga gumamit ng women's restroom, ganun din ang sinabi. Kahit nasa loob na raw sila ng cubicle, pakiramdam nila may ibang tao doon. Ang pinaka-weird, hindi raw nila marinig ng maayos ang isa't isa kahit technically nasa iisang CR area lang sila. Parang hindi normal ang galaw ng tunog. Doon na kami kinabahan, tapos may biglang nakaalala sa amin. Noong 2016, may nangyaring trahedya sa parehong downhill road na iyon. May sasakyang nawalan ng kontrol at bumangga sa barrier at isang malaking puno ng nara malapit sa isa sa mga establisimento na may tanawing ng Taal Lake. Nasunog ang sasakyan at 6 na teenager ang namatay sa aksidenteng iyon. Simula noon, may mga kumakalat ng kwento tungkol sa lugar na iyon. Kinagabihan, pag-uwi namin, naghanap kami online. Nakakita pa kaming kwento sa Reddit tungkol sa parehong cafe. Ayon sa kwento, may isang lalaking nakapark sa parking lot. Gabi na rin at sarado na ang cafe. Naghihintay lang siya sa loob ng sasakyan niya na mawala ang fog bago umalis. Habang nagsi-cellphone siya, may napansin siya sa windshield. Akala niya una reflection lang, pero may puting anyo na unti-unting lumilitaw sa harap ng sasakyan. Parang may hugis, parang may taong nakatayo. Bigla siyang napalingon sa labas. Wala namang tao. Pagtingin niya ulit sa windshield, nandun pa rin. At bigla, sabay na nagsara ang 2 front doors ng kotse. Pagkatapos naming mabasa iyon, parang hindi na coincidence ang naramdaman namin sa CR. Bago kami tuluyang umalis ng cafe, tinanong namin ng isa sa staff, "Kuya, meron ba talaga doon sa CR?" Sandali siyang tumigil. Ngumiti. Parang sanay na siyang marinig ang tanong na iyon at casual na sumagot, "Meron." Kung may pakiramdam kang may nanonood sa'yo habang pinapakinggan mo ito, baka hindi lang imahinasyon ang dahilan. Mag-comment sa ibaba mga habitwin at ibahagi ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature sa aking YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento na hango sa totoong pangyayari. Maraming salamat.